Yo, mega love shoutout sa ating mga ka-Escondian dyan. Ito, iniintay ko. Ito yung magandang ebidensya na panampal sa kabila. Kasi di ba sinasabi nila na yung mayora daw nila walang alam sa mga inutang ni Mayor Isko. Ito yung ebidensya na ipapakita ko. Video, hindi edited. Actually, sumasagot pa si Mayora dito. Alam niya na umutang si Mayor Isko. At matik dyan, sa pag-utang ni Mayor Isko, kasama ka. Dahil ikaw that time ang vice mayor o vice mayor ng Maynila. With evidence tayo With evidence tayo. Hindi tayo maglalabas ng issue nang walang ebidensya. Okay? Eto, panoorin nyo. Mga kababayan, huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan, sa akin na galing. Kasi there must be a reason. Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Ano po ibig sabihin? Kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Umutang ako. In fact, dalawa yan Ito, gagana na. Meron tayo sa Land Bank, inaayos pa nila yung papel, pero mas mabilis yung DBP. Nagpunta po ako noong isang araw sa DBP. Naaprubahan na po yung ating 5 billion. Yes. Inutang ko po inutang ko. 5 billion pesos. Ayan. Okay, si President Herbosa saka si Chairman Romulo at top executive ng DBP. Ayan sila lahat, mga board of directors. Ako, ang ganda ho ng seremonya yan. Ayan ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? Yun ang, di ba? Kulang ipangutang ko kayo. Bakit hindi? Dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, inaprobahan na na City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng, anong sila tapos? 4? Ang session? Yung appropriation. Sa In-City Vertical Housing Program. Hospital ng Maynila, Manila Zoo. At yun, mga health centers, and so on and so forth. In fact, inabot siya na halos na 5.6. Actually, 7 na. 7 nung una. Tinislas ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Dahil yun naman, palamuti. Ayan kita, palamuti. Inuna natin yung basic health facility. Ayan. Bakit? Ikala ko ba 5 billion lang yung inutang mo? Bakit 5.6? Alam niyo bakit? Alam niyo magkano matipid natin? Yung hindi tipid, yung nakolekta natin, yung efficiency, 600 million in 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Meron pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga kung sino man. Anong dahilan nila? Ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera, 600 million. Yun, isinama ko yun. Cuentas claras. Ayan ngayon, Mayor! Paano natin babayaran yan? Huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Di ba? Yan, hindi naman maapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Bakit ba minamadali mo? Ayan. Para lahat ng katanungan nyo sa mga commentaries nyo, ba't nyo minamadali? Abay, naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas. At 15, may sweldo ako. At 30, may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang aking wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Kaya wala akong isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Ipinagpauna ko lang. Bakit to? Yan, maganda to. Ito, medyo magandang i-share natin to. Yan yung ebidensya na sinasabi. Makikita nyo sa video na magkasama sila. Si Mayora, na dating vice mayor, may alam sa pag-utang ni Mayor Isko para sa ikagaganda ng Maynila. Kasi di ba, lumalabas ngayon, wala daw alam si Mayor Hani sa inutang ni Mayor Isko o ni Yorme. Di ba, kung ba't nagkaroon ng ganong kalaking utang ang Maynila? Sinabi niya dyan, yung 5 billion na inutang, gagamitin para sa Manila Zoo at sa pasilidad ng ospital ng Maynila, which is kapakipakinabang ngayon at napapakinabangan ngayon ng mga Manileño. Actually, parang ang lumalabas si Mayor Rani nga ang isa sa rason kung bakit gumanda ng ganun yung Maynila, pero lahat yun idea ni Mayor Isko. Sinalo mo lang kasi nga ikaw na pumalit na mayor sa kanya, so ina-expect ni Mayor Isko pagpapatuloy mo. Isipin nyo dito,
Ipinakita ni Mayor Isko, o sinabi ni Mayor Isko, 2019 pa to, take note 2019 pa to, na kayang bayaran kung ano man ang utang o inutang ng Maynila. Bakit kamo? 5 billion lang ang inutak, pumalo ng 600 billion yung kinita na pumasok na pinandagdag niya sa pagpapagawa ng pasilidad ng ospital ng Maynila at saka Manila Zoo. Kumita ang Maynila ng 600 billion o 600 million in 5 months. Sabi nga rito ni Mayor Isko, hindi ko alam bakit walang kinita yung mga nakaraang mayor, pero eto, tayo. Kaya nakakasiguro ako na kayang bayaran ng Maynila ang utang niya. Kasi tayo, in just 5 months, kumita tayo ng 600 million eh. Di ba? Nagtataka rin ako. In 5 months, kumita ng 500 million ang Maynila. 2 taon nang nakaupo si Mayor Hani, pero bakit parang hindi pa rin nababawasan o nababayaran yung utang ng Maynila? Nagrereklamo pa rin sila parang 17.8 billion pa rin yung hinahanap nila. Pinakita ni Yorme Isko, kumita in 5 months ng 500 million ng Maynila. Imposible kasi walang alam si Mayor Hani. Siya ang head ng City Council noon. Hindi makakautang ang Maynila o hindi makakapaglabas ng project si Mayor Isko nang hindi pinipirma ni Mayor Hani. Di ba? Ngayon nagmamaang-maangang kayo, wala kayong alam. Para naman kayo mga mangmang dyan. Ano ba yan? Kaya yung pangalang Yorme para sa isang tao lang talaga eh. Hindi pwede talagang ipasa dahil nakarang, di ba, eleksyon, ikaw na bagong Yorme, ate. Ano kung magiging Yorme, hindi nyo ginagawa yung nagawa o ginagawa mismo ng nakaraang Yorme. Isipin nyo, hinahanap pa rin nila yung 17.8 billion. Dito sinabi ni Mayor Isko, in just 5 months, 2019, kumita ng 500 billion. Ngayon, ngayon, nailabas na lahat ng project o nagawa na maganda ni Mayor Isko. Kasi 2022, nagtrabaho pa siya ng 2 taon. Ibig sabihin, dapat umaani ka na ng mas malaki ngayon in 5 months. Kasi yung mga project na ilabas na. 'Di ba? Yung mga malalaking kumpanya na nag-invest na rito sa Maynila that time, nagbabayad na ng buwis sa Maynila na dapat hindi lang 500 million ang kinikita dahil sabi nga ni Mayor Isko, ewan ko bakit walang kinikita yung mga nakaraang nakaupo. Eto, nung umupo ako, kakaupo ko lang in 5 months, kumita tayo ng 500 million. So dapat ngayon mas malaki na kinikita, na kaya nang kumita ng 1 billion kasi nga ang dami na nag-invest, ang dami ng project na kapakipakinabang ngayon na ginawa ni Mayor Isko. Eto yung sampal. That's sinabi nga dyan ni Mayor Isko, bakit ba minamadali? Kailangan madaliin. 'Di ba? Imbis na kumikita ka na ngayon, sasahod ka na ng A15, sasahod ka na ng katapusan, 'di ba? Kaya minadali niya. Kung papatagalin mo nga naman, okay lang pakikita ang Maynila. Nag-i-invest nga ang Maynila para rito sa Maynila. Ang nag-i-invest nga ang mayor natin para sa Maynila. Isipin nyo kung gaano na dapat kalaki ang kinikita. 2 taon na nilang hawak ang Maynila. Sabihin na natin, hindi pa natatapos bayaran yung 17.8 billion na iniiyak nila. Pero dapat malaki na nababawas yan. Bukod sa malaki na nababawas, dapat malaki o madami na rin project na gagawa. Pero anong project? Ano nakikita natin ngayon? Yung mga iyaking vlogger dyan, yung mga iyaking na supporter dyan. Sa kabila, wala kayong nakita. Si Mayor Isko, dumating dito, may utang ang Maynila, tantad ng utang ang Maynila. Pero nakapagpagawa pa siya ng sangkatutak na mga project. Bakit sa kasalukuyang Mayora, hindi nakagawa ng project, ang itinadahilan lang nagbabayad ng utang? Bakit ganun? O kayo naman sumagot nito. Kasi yung pinupukol nyo kay Mayor Isko na nasagot na namin na ebidensya video yan, hindi edited. Di ba? Wag puro pukol ng issue. Isip-isip din kayo sa mga isyong pinupukol nyo nang hindi kayo nagmumukhang tanga sa harap ng Manilenyo. Kasi yung pinupukol nyong issue, kayo rin ang kumakain yan. Kayo rin ang lumulunok yan. Parang sarili nyong suka kinakain nyo. Tapos mag-iiyakan kayo, lilipat kayo ng panibagong issue para sirahan uli si Mayor Isko. Pag na-debunk namin to, pag narebatan namin yung mga pinupukol nyo sa kanya, puta, another issue na naman kayo. Walang katapusang issue to. Di ba? Eto na lang. Ilabas nyo yung nagawa ng pinagyayabang yung mayor. Yung sinasabi namin, pinagtatanggol naming mayor, hindi na namin kailangan isa-isahin kung ano nagawa. Mikot ka ng Maynila kung kapakipakinabang ba. Maraming salamat mga Iskonyan. Magbabalik tayo, marami pa tayong riribatahan.